XRP. Alam ko, konso pa rin to eh. It's inside the box si XRP. So, nandyan. Kaya sila niloloko ni Cardano na stablecoin eh. Kasi halos ganyan lang yung galaw nila. Tapos may downward bias pa nga ng konti. Yan eh. Tulog na tulog. Si Bitcoin, nandito na si Bitcoin eh. Ang magkakamag-anak, last cycle. Okay, para lang po alam ninyo, yung mga OGs na mga tokens, yan si XRP, si Cardano, si Ethereum. So, yan yung mga matatagal na. Si Solana, last cycle, may late stage na yun eh. Pero ito yung mga OGs, yun na XRP. But look at where XRP now. Nandito siya sa ilalim, si Bitcoin nandito, di ba? Ay, huli ba? Kaya ang sinasabi natin, kailangan ng isang major catalyst for XRP para basagin niya or abutin niya itong 1.82. Major catalyst. So, yun yung kailangan kung ikaw ay may XRP. Sapat ba yung major catalyst? Maybe no. Why? Kailangan din walang lumaban sa kanya. Kasi, okay, sige, may major catalyst ka. Tapos, pagka sikat ka na, umaakyat ka na, may lalabas naman, the next XRP killer. May magkikreate na naman ng token. May bago na namang narrative. Lipat na naman yung mga traders doon. Real talk lang tayo, ha? So, ganyan po yun ang yayari sa altcoins. So, until such time na, halimbawa, okay, ganito mangyari. Si XRP, sobrang tagal na sa market. Until lahat ng sumubok na talunin si XRP, hindi maging successful, si XRP na lang ang natira, na wipe out na lahat, nagkaroon ng matinding regulation, etc. O, pwede na. Solo na niya eh. O, pwede ka na ngayon mag-alabitoy. Huli ba? Follow for more Tito Moves.